Tingnan natin. Ang tungkod na to, magiging bangungot mo mula ngayon. Ito na ang bagay na kakatakutan mo sa buong buhay mo. Naririnig mo ba, bata? Ang iyong ina mismo ang nagsusuko ng sarili niya. Isang hininga na lang, sa akin na ang buhay niya. Hindi mo ako katulad. Magkaiba tayo ng pinaniniwalaan at pinapahalagahan, Kong. Ngayon na, Brent! Klang! Ay, naku, Mare! Oh, bakit parang nakakita ka ng multo riyan? Uminom ka kaya muna ng tubig para mahimasmasan ka. Eh, bakit ka ba humahangos, ha? Naku, Mare, alam mo ba? Si Isidro, nawawala! Ha? Paano nangyari yun? Ay, lumabas daw ng bahay nila kagabi. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon, mga pasaway talaga. Ayaw makinig sa pagbabawal ng mga magulang. Ay, hanggang ngayon, hindi pa rin daw nakakauwi. Ha? Eh, ano sabi ni Melba? Naku, siguradong nag-aalala yun. Ay, nakita ko nga kanina nang pumunta ako rito. Umiiyak habang nagkukwento kay Auring. Ano ba nangyari? Katulad ba na nangyari sa ibang nawawala sa ibang lugar? Nire-report na nawawala tapos di naman natatagpuan? Ay, naku, natumbok mo, Mare. Eh, sino naman kaya ang gagawa nun, ano? At ano naman ang dahilan ng trip nilang ganyan? Basta mandudukot tapos wala nang balita? Ay, ang problema, wala pa nakikitang lead sa kaso. Wala rin makapagsabi kung sino ang huling nakasama kasi umalis na lang daw nang walang paalam. Abala si Klang noong mga oras na yon sa pagkukumpuni ng sirang tubo ng tubig sa gilid ng bahay nila. Wala naman kasi siyang aasahan sa pag-aayos ng mga sira sa bahay, kaya minabuti niyang aralin ang pagkukumpuni. Kakauwi niya lang noon galing sa palengke dahil naubos na ang tinda niyang mga gulay at prutas. Hindi na bago sa kanilang lugar ang pag-usapan ng balita tungkol sa nawawala. Pangatlo na si Isidro sa kasong hawak ng mga pulis sa kanilang bayan. Pero kahit ang mga otoridad ay hirap lutasin ang mga kaso. Alam mo, Mare, tingin ko talaga hindi na normal ang mga nangyayari. Ano naman yung nasa isip mo? Eh kasi 'di ba, pangatlo na si Isidro sa nawawala. Tapos yung ibang biktima, gabi huling nakita bago nawala. Tapos ano, ipapasok mo na naman ang kwentong aswang na palagi mong pinipilit sa akin. Ay naku, ikaw talaga. Hindi ka ba naniniwala, ha? Oy, Klang, albularya ka. Nakita mo at saksi ka sa pakikipaglaban ng nanay at lola mo sa mga ganong klaseng nilalang. Alam mong napaglalaruan ng mga bata rito ng duwende o di kaya ng kapre. Tapos ngayon, hindi ka naniniwala? Imposible naman kasi yan, Tony. Paano namang naging imposible? Matagal nang walang umaatake sa ating mga aswang. Siguro tapos na sila sa atin. Kaya paano ngayon babalik na lang sila ng basta-basta at aatake uli? Klang, hindi ka ba natatakot at nag-aalala? Wala akong panahon para isipin ang mga ganyan, Tony. Parating si Brent galing Maynila. Siya ang dapat kong isipin at alalahanin. Kailangan kong paghandaan ang pag-uwi niya. Pero maaari ding mabiktima ang anak mo rito kung sakali. Na hindi ko naman nahayaang mangyari yun kay Brent kung totoo ngang may mga aswang na umaatake dito sa atin. Bakit ba ayaw mong maniwala? Anong pinangahawakan mo, ha? Basta, napaka-imposibleng bumalik ang mga halimaw na yun ng ganun-ganun lang. Alam naman nila na hanggat nandito sa baryo ang tungkod ng lola ko na may disenyong gintong buhok ng tikbalang, hindi nila magagalaw ang mga tao rito.
Malamang may ibang dahilan ng pagkawala ng mga tao. Pero hindi yun aswang. Ha? Naintindihan mo ba? Ay, naku, bahala ka nga! Mare, ngayong araw ba darating si Brent? Oo, heto nga't minamadali ko ng lutuin ng mga paborito niyang pagkain. Ay naku, napakaswerte mo talaga sa anak mo, Mare. Biruin mo, magtatapos na sa kilalang universidad sa Maynila. Hindi naman. Sadyang nakita rin siguro ni Brent ang hirap ng buhay. Kaya pinipilit magsumikap sa Maynila. Aba, sana naman lahat ng anak ganun ano. Kahit na sa akin na lahat ng gastos basta't nag-aaral ng mabuti ay ayos lang yon. Mabait na bata naman si Ruben. Ay nako, aanhin mo mabait kung tatanga-tanga naman. Ay, biruin mo, ilang oras siyang namamasada ng tricycle sa bayan. Tapos wala pang 100 ang kinikita sa isang araw. Paano kapag nararamdaman niyang walang pera ang pasahero, abay hindi na nagpapabayad? Naaawa raw siya! Ay naku, mas maigi ng ganun, Mare. Kesa naman sa lumaki ang anak mo na walang malasakit sa kapwa. Ay, ewan ko ba riyan sa batang yan? Nga pala, ang tagal mo na rin palang albularya dito sa atin, ano? Ay, tanda ko pa. Ang nanay mo ang madalas gumamot sa akin kapag napaglaruan ako ng mga laman lupa. Masyado ka kasing makulit nung bata. Kaya madalas ka talagang mamaga at lagnatin. Ikaw, palagi kang sumasama sa pagkuha ng mga halamang gamot. Kaya nga bihira lang tayo makapaglaro noon eh. Aba, dinidisplay mo pala dito ang tungkod ng lola mo, ano? Baka pag-interesan to, ha? Totoong gintong buhok talaga to ng tikbalang, ano? Oo, mula ang tungkod na yan sa puno ng dapdap. May basbas at dasal ni Lola kaya hindi ko maitapon. Ginamit pa yan ni Nanay bilang armas laban sa mga elemento noon. Matagal ko nang pinag-iisipang itapon yan kasi pakiramdam ko, ordinaryong tungkod lang na pinalamutian ng buhok na may kulay. Kapag hinahawakan ko, wala namang kakaiba. Ay, gaga ka talaga. Baka kasi hindi nagpaparamdam sa'yo kasi hindi pa kailangan. Kapag itinapon mo ito, paano na kapag inatake tayo ng mga aswang, ha? Ay naku, hayan ka na naman eh. Ay, kilalang napakahusay na manggagamot ang lola mo. Pati pa ang nanay mo. Tapos minana mo pa ang kakayahan nila. Tapos hindi ka naniniwala sa mga aswang? At sa posibilidad na pwede silang umatake uli? Ay naku, kakaiba ka talaga. Pero nakakatuwa na may mga taga rito sa atin na marunong ng ganitong bagay. At ikaw pa yon, hindi ba? Hindi madaling maging albularyo, lalo kung mataas ang tingin sa'yo ng mga tao. Pero naniniwala akong tahimik at payapa na dito sa lugar natin. Ilang linggo ang lumipas, inihinto na ng mga pulis ang paghahanap kay Isidro, kagaya ng ibang kaso. Dahil nga kahit anong gawin nila, ay hindi nila ito makita. Iniisip pa ng mga tao na baka nagtanan lang ito dahil hindi naman nakita ang katawan kung ito man ay namatay o pinatay. Habang abala si Klang sa paggagawa ng niluluto niyang bilo-bilo, dumating ulit ang kaibigan niyang si Tony. Nagpatuloy na sa pagluluto ng bilo-bilo si Klang at tinulungan na rin siya ng kaibigan. Pareho silang nasasabik na makita si Brent. Sa tagal na rin kasing nag-aaral ng anak na binata sa Maynila, ay ngayon lang ulit ito uuwi sa probinsya. Kaya naman kahit papano ay nagluto at naghanda si Klang ng mga paborito nitong pagkain bilang pagsalubong. Napadali ang pagluluto nila ng iba pang pagkain dahil tumulong na rin ng ibang kapitbahay. Ilang sandali pa ay may humintong tricycle sa harap ng bahay. Bumaba mula sa sidecar ay ang kanyang matikas na anak. May malaki itong ngisi sa labi habang hinihintay ang driver na ibaba ang kanyang mga gamit mula sa likurang bahagi ng sasakyan. Brent, anak! Mabuti naman at ligtas kang nakarating. Naku, Nay, ang dali lang ng biyahe dito. Iba talaga kapag sanay ka sa malalaking daan at kalsada sa Maynila. Simpleng biyahe na lang itong papunta sa atin. Aba,
Brent! Ang gwapo-gwapo mo na nga! Totoo pala na nakakagwapo ang tubig sa Maynila, ano? Natural lang ho siguro yan. Masyado hong exposed sa Maynila kaya siguro ganito. Ay siya, sige. Ikaw ay kumain na riyan. Niluto ng nanay mo mga paborito mo. Naku, yan talagang inaabangan ko tuwing uuwi ako eh. Alam nyo kasi nasanay na yung tiyan ko sa mga restaurant, take-out. Pero dahil luto mo na kakainin ko yan. Iginala ng binata ang paningin sa loob ng bahay pagkapasok niya. Nakita niyang may ilang kapitbahay ang nandoon. Ginantihan niya ng ngiti ang mga ito at pagkatapos ay lumapit na siya sa mesa. Agad siyang nagsandok ng kalderetang manok at kanin sa plato niya. Nay, di ba kayo bumili ng manok? Ang tigas nito eh. Hindi na talaga ako sanay sa manok na Tagalog. Mas okay at fresh kasi kapag bumibili sa supermarket. Isama pa na siguradong malambot ang karne. Pareho lang din naman ang lasa, anak. Bakit pa mag-aabalang bumili kung meron naman tayong mga alagang manok? Huhulihin mo nga lang. Naku, sa Maynila walang ganun eh. Minsan nga kapag tinatamad ako nagpapadeliver na lang ako para hay-hay ang buhay, di ba? Hindi na magluluto. Aba, social ka na pala talaga, Brent. Hindi ka na yata kakain ng mga pagkaing probinsya eh. Hindi naman ho sa ganon, Tia. Nasanay lang talaga ako sa Buhay City. Halos ilang taon din ako nandun eh. Kaya nga ibang pakiramdam ko ngayon nandito na ulit ako. Habang pinapakinggan ni Klang ang anak niya, ay kinakain siya ng hiya. Ramdam niya ang tayog ng tingin nito sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung dahil ba sa mga pinagdaanan nito sa Maynila o sadyang merong ganung ugali ang binata. Tahimik na pinagpatuloy ng kanyang anak ang pagkain nang biglang dumagsa ang mga bisita. Ang ilan ay hindi maiwasang nagtanong tungkol sa buhay lungsod na masaya namang sinagot ng binata. Ibang-iba sa Maynila. Dito ay 6:00 pa lang ng gabi sarado ng mga bahay. Doon nagsisimula pa lang ang araw. Mga dekotse ang mga tao. Kuminsan nga nagta-traffic dahil sa dami ng kotse sa daan eh. Grabe naman pala yun, ano? Hindi ba't delikado rin dahil sa polusyon? Sanayan lang din po. Ganun talaga ang buhay kapag umaasenso ang teknolohiya. Ay, saan ka pala nagtatrabaho ngayon? Nagtatrabaho ka ba? Ay, nag-aaral ka pa nga pala, no? Anong year ka na nga ulit? Oo, working student po ako. Nasa huling baitang na bago umakyat ng stage. Sa isang kumpanya sa Makati ako nagtatrabaho. Buti nga tinanggap ako doon kahit hindi pa ako tapos. Grabe yung mga kasama ko ron, mga professional talaga. Bah, graduate ba naman mula sa malalaking universidad eh. Pero hindi rin naman ako magpapahuli. Ang sabi nga ng supervisor namin, kung mas pagbubutihan ko pa, doon na daw ako mag-apply pagka-graduate ko. Kaya nga minsan nakakainis at nakakatamad umuwi rito eh. Wala kasi akong makausap na may pinag-aralan dito. Anak. Ay, grabe naman yun, Brent. Parang sinabi mo na mga mangmang kami rito. Hoy, hindi ako nagsabi niyan, Tia. Hindi na pinatulan ni Tony ang binata para hindi na humaba ang usapan. Ramdam na maniklang ang tensyon sa mga nandoon. Matapos ang ilang sandali ay nagsiuwian na ang mga bisita. Naiwan ang mga hugasin. Tahimik na nakaupo si Klang sa pang-isahang upuan na yari sa kahoy habang nakatingin ang anak na nakahiga sa mahabang upuan sa kanilang sala. Anak, bakit ganun ang pananalita mo kanina? Kanina? Alin, Nay? Sa mga kapitbahay? Totoo naman yung sinabi ko eh. Anak, hindi tama na manghamak ka ng ibang mga tao. Alam mo bang tuwang-tuwa sila nang malaman na uuwi ka tapos ganun mo lang sila tratuhin? Ay naku, Nay, wala naman ho akong ibang ibig sabihin. Nagbahagi lang din ako ng experience ko sa lungsod. Isa pa, gusto ko mabuksan ang ideya nila ng pagpunta sa Maynila dahil mas marami ang oportunidad doon. Hindi din naman mabuti kung bubulagin ko sila na maganda at masagana sa lungsod, lalo na kung mahina ang loob nila.
Mas maiging alam na nila na hindi mabubuhay doon ang mga mahihina ang loob. Pero hindi ko nagustuhan ang paraan mo ng pakikipag-usap. Oo, nakalayo ka na. Pero hindi ibig sabihin nun, kailangan mong kalimutan kung saan ka nagsimula. Ay naku Nay, masyado kayong malambot. Parang mga balat sibuyas. Nasa totoo lang ho ako. Walang mangyayari sa mga taga-baryo kung patuloy silang magbubulag-bulagan. Kaya pala, mas mataas pa ang tingin mo sa sarili kaysa sa mga taong nagpakain, nagpalaki at nagmahal sa'yo. Ay, huwag kang magdrama, Nay. Magkakaroon ka ng wrinkles yan. Sige ka. Hindi dapat pinapasukan ng birong seryosong usapan, Brent. Hindi ko alam na ganyan pala ang natutunan mo sa Maynila. Pagkatapos ng usapan nilang mag-ina, ay saka hinarap ni Klang ang mga lilinisin sa kusina. Sunod niyang inayos ang kwarto ng anak. Iniwan na muna niya ang binata sa kanilang sala na abala rin naman sa kanyang cellphone. Ay, Nay, punta muna ako sa tropa, ha? Alam niyo naman. Ay, sinong tropa? Sila Kim ba? Oo, paano nabalitaan pala nila na umuwi ako. Ayun, nagyayayang mag-inuman. Sige anak, basta magtitira ka ng katinuan sa pag-uwi mo, ha? Oo. Nay, may pera ho ba kayo dyan? Hindi po ako nakakasahod eh. Nakakahiyang pumunta na walang dala tapos alam nilang galing ako ng Maynila. Meron sa kwarto, anak. May pitaka ako sa ilalim ng unan. Kumuha ka na lang doon basta magtira ka para pambili natin ng ulam bukas, ha? Pagkatapos ayusin ang silid ng anak, ay naggayak naman siya ng mga halamang gamot na gagamitin niya kinabukasan para sa mga pasyenteng dadayo sa kanilang bahay para magpagamot. Habang naghihintay sa anak, nakatulog na si Klang. Kinabukasan ay sumilip siya sa bintana, kagaya ng lagi niyang ginagawa pagkagising. Nakita niya may ilang tao na nag-aabang sa pagbubukas niya ng pinto. Bago pagbuksan ng mga ito, ay sinilip pa niya si Brent sa silid. Nakita niyang mahimbing pang natutulog ang binata, kaya hindi na niya ito inistorbo. Matapos ayusin ang sarili, ay saka niya hinarap ang mga magpapagamot sa kanya. Ilang sandali pa ay nagising na rin si Brent. Nay, may pagkain na ba? Mas mabuting mag-alaga ka ng dahon ng bayabas para maipanlagas dyan sa sugat mo. Marami naman dito sa ating puno. Mainam na sariwa ang gamitin. Nay! Brent! May kinakausap pa ako dito. Tinatanong ko lang naman ho kung may pagkain na ba. Tumingin ka dyan sa lamesa sa kusina. Nay, wala naman hong pagkain dito eh. May ulam sa kaldero, itlog at hotdog na nakapatong sa kanin. Kung gutom ka na, kumain ka na dyan. Matapos lunasan ang sugat ng pasyente, ay umalis na rin ito. Saka naman hinarap ni Klang ang anak na abala sa pagkain ng almusal. Brent, sana kapag alam mong may kausap ako, huwag sa ganong paraan mo ko kausapin. Ano ko bang pinag-uusapan ninyo? Kaya aga-aga may bisita na kayo? Tapos ito lang ang handang almusal? Nagpagamot siya sa akin, anak. Alam mo naman manggagamot ako sa ating lugar, hindi ba? Nay, hindi naman sa minamaliit kong kakayahan ninyo. Pero mas maigi bumili na lang ng gamot sa butika. Mas mapapadali ang buhay. Saka ano yung iniinda niya? Sugat? Dapat sa doktor yung dalhin. Baka mamaya ma-infeksyon pa sa mga dahon-dahon na ginagamit ninyo eh. Makapatay ka pa ng tao niyan. Anak. Nagsasabi lang ho ako ng totoo, Nay. Sa panahon ngayon, marami na mauhusay na doktor. Isa pa, iniisip ng mga taga-Maynila na kung hindi scam ang mga albularyo, ay ini-scam naman ng mga taong masyadong takot gumastos sa ospital. Hindi mo ba naisip na ang mga gamit na nirereseta ng sinasabi mong mahuhusay na doktor ay may masamang epekto sa katawan sa katagalan? Pero mahuhusay silang doktor. Bihira na lang sa lungsod ang naniniwala sa mga albularyo, Nay. Hindi na nag-abalang sumagot si Klang sa kanyang anak. Hindi niya akalain na ganun ang iniisip ng anak sa trabahong nagbigay ng oportunidad rito na makapunta sa Maynila. Si Brent naman ay natapos ng kumain.
ni hindi man lang hinugasan ang pinagkainan at agad na pumunta sa sala at doon na humilata. Nay, may gamot ka ba dyan? Ha? Bakit? Ano nangyari sa'yo? Anong masakit? Naparami ho yung inom ko kagabi. Teka, sandali lang. Kukuha muna ako sa taniman ng ginseng para ilaga. Maiging inumin mo para mawala ang sakit ng ulo mo. Wala ho ba tayong gamot? Yung nabibili sa butika? Kung wala, magpapabili na lang ako kay Roy. Nasa bahay naman siya dahil nagbubuhat yun ng gulay sa palengke. Mamaya pa darating yon kung nagbubuhat pa ng mga gulay. Mas maiging maglaga muna ako para kahit papano mabawasan ang sakit. Hindi na ho. Hintayin ko na lang talaga si Roy. Basta, magpapakulo ako. Inumin mo na lang kung magbabago ang isip mo, ha? Hindi naman ho kasi epektibo ang herbal, Nay. Isama pa natin na ang pangit din naman ng lasa. Hindi uso rito sa atin ang gamot. Kapag nagkakasakit, may mga dahong nilalaga para sa pasyente. Wala pa ako naging pasyenteng hindi gumaling sa mga binibigay kong halamang gamot. Nailang na lang si Klang nang maramdaman na hindi siya pinapakinggan ng anak. Minabuti niyang lumabas ng bakuran para ikuha pa rin ng ginseng si Brent at inilaga ang mga ito. Maliit man ang kanilang bahay ay may malaki itong bakuran na taniman nila ng mga halamang ornamental at halamang gamot mula sa bahay ng lola niya. Lumipas ang ilang araw, hindi man aminin ni Klang ay ramdam niya ang matinding pagbabago sa kanyang anak. Palagi itong lumalabas ng bahay at ang palaging paalam ay sa mga kababata pupunta. Abala naman si Klang sa araw-araw na gawain kagaya ng pagtitinda ng gulay at prutas sa pwesto sa palengke at naisisingit pa rin niya ang gawain ng pagiging albularyo. Habang nag-aayos ng mga paninda ay dumating si Tony. Masama ang timpla ng mukha nito nang lumapit. Oh, Tony, bakit ang sama yata ng timpla mo? May nangyari ba? Ay nako, madami! Napagsabihan ko si Ruben. At alam mo ba, kinampihan pa ng magaling niyang ama. Siyempre, parehong lalaki yun, Mare. Ano pa bang aasahan mo? Ay, may isa pa akong sasabihin, pero huwag kang magagalit, ha? Ano ba yun? Pinapakaba mo ko, ha? Ano ba nangyayari yan sa anak mo? May problema ka ba ron? Ha? Bakit napasok ang anak ko rito? Ay, naabutan ko siya madalas sa bahay nila Bentong kapag umuwi ako galing palengke sa gabi. Alam mo naman kung anong klase ng tao yon, di ba? Sa pagkakaalam ko, doon siya pumupunta sa mga kababata niya. Ay, oo nga. Naroon sila sa mga barkada niya. Sa bahay ng lalaking nagbebenta ng pinagbabawal na gamot. Teka, sandali. Ay, kinakausap mo ba ang anak mo, ha, Mare? Natanong mo ba kung may problema? Baka may pinagdadaanan at naisip ang daan na yon para mawala ang problema niya. Pero, imposible yun, Mare. Kausapin mo na lang muna. Matalino yung anak mo. Alam kong parte lang to ng pagsalun niya sa problema. Sigurado kung kulang lang kayo sa komunikasyon kaya nagkaganon si Brent. Matapos ng pag-uusap nila, ay nanatiling walang kibo si Klang. Hindi ito makapaniwala sa nalaman. Matalino naman at may pinag-aralan ng anak. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit kailangan gumawa ng bagay na malaki ang magiging epekto sa sariling katawan. Wala siya sa sariling naghintay sa anak na umuwi ng bahay hanggang sa magdilim na. Dumating ito pasado 7:00 na ng gabi. Brent, saan ka ba nanggaling? Bakit ngayon ka lang? Sa tropa. Saan ba? Kila Bentong ba? Lasing ka ba? Mas lango ka ngayon Si paring Bentong? Oo, doon nga, Nay. Ang ganda nga ng bahay nun Tapos ang dami pang pera. Jackpot Anak, alam mo ba ang ginagawa ni Bentong? Alam mo ba kung saan nanggagaling ang pera niya? Oo naman, Nay. Pinapatigim pa nga sa amin ng libre yung mga binibenta niya Paldong-paldo yung pare ko. Kumagamit ka na? Ganun ba, ha, Brent? Ano ba? Ano ba yung ginagawa mo sa buhay mo? Tumikim lang naman Nanhinigaw agad. Gumamit ka pa rin.
Di ko alam kung dapat ba na matuwa akong umuwi ka dito sa atin o malungkot dahil hindi na kita kilala. Hindi na ikaw ang anak na pinalaki ko. Sa totoo lang. Nay, ang drama mo. Asar, panira ng araw makatulog na nga. Dumaan ang mga araw at mas lalong naging mabigat ang dibdib ni Clang. Hindi niya rin kasi nakitaan ng pagbabago si Brent. Madalas pa rin itong lumalabas tuwing gabi at nababalitaan na lang niya mula kay Tony na kila Bentong ito nakatambay. Isang araw, habang abala sa pag-aayos ng kanyang dadalhin na paninda sa palengke, ay lumabas ng sariling silid ang kanyang anak. Nakaporma ito at halatang may pupuntahan. Nay, may pera ba kayo riyan? Pahingi nga ako. Saan ka na naman pupunta? Sa tropa, Nay. Kung hindi ka magbabago at hindi makikinig sa akin, tuluyan ang masisira ang buhay mo. Lumayo ka sa mga kabarkada mo. Nay naman, ano ba sinasabi niyo? Lumayo ka kay Bentong, bago pa ako mawala sa sarili at isuplong kayo sa pulis. Nay, hindi ho ako adik. Ano ginagawa mo ngayon? Patikim-tikim, ganun ba? Para saan? Alam niyo, Nay, mas mapapraning ako sa pakikinig sa inyo. Mauna na ako. Kung walang ibibigay na pera, huwag na lang magsalita, puwisit. Ay! Ano nangyari ron sa anak mo? Galit na galit Hindi ko alam kung anong pwede kong gawin sa batang yan. Ay, ano ba nangyari, Mare? Ewan ko ba, kinausap ko lang tungkol sa ginagawa niya sa buhay. Ang laki na talaga ng pinagbago niya. Ay naku, Mare, wag mong sukuan. Kulang sa aluga at pansin Pasasaan ba't magbabago yan? Ay, teka, saan ka pupunta? Kailangan kong sundan si Brent para makausap ko ang mga kaibigan niya at mapagsabihan. Ay, Mare, nahihibang ka na ba? Mamaya mas mapahama ka pa sa ginagawa mo. Kung makausap ko ang mga taong naging dahilan ng pagbabago ng anak ko, baka iwasan na nila si Brent. Ay naku, Mare, hindi ba't mas magagalit ang anak mo riyan sa gagawin mo? Mas mahihirapan kang amuin dahil mas lalayo ang loob sa'yo. Anong gusto mong gawin ko, Tony? Hayaan at panoorin na lang nasirain ni Brent ang buhay niya? Para saan? Sa kapritsyo ng mga kaibigan niya? Ay, Mare, hindi mo ba naisip na matanda na si Brent? May sarili na siyang desisyon sa buhay. Ay, hindi ko alam kung saan ako nagkulang sa kanya. Siguro yung panahon na pinayagan ko siyang mag-Maynila at mabuhay ron mag-isa. Mare, wala tayong magagawa. Hindi na natin maibabalik ang panahon. Sasamahan na lang kita sa pagsunod mo sa kanya para masiguro ko ring ligtas ka. Wala silang naging imikan kahit na mukha silang mga kriminal habang naglalakad papunta sa lugar na pupuntahan ni Brent. Maya-maya ay nakita na nila ang binata na tahimik na naglalakad. Pero nakahalata ito sa kanila. Makailang beses itong lumingon sa pwesto nila, ngunit mabilis naman silang nakatago agad. Maya-maya ay narating na nila ang tambayan ng grupo na nasa gitna ng kakahuyan. Nakaupo ang mga lalaki sa nakabuwal na patay na puno sa lupa. May ingay na ang mga ito. Ang iba ay nagsusugal gamit ang baraha habang ang iba ay may hit-hit na sigarilyo sa bibig. Mga nakahubad kaya kitang-kita ang mga tattoo sa katawan. Minabuti nilang lumapit para marinig ang pinag-uusapan ng mga ito. Dinignik lang ang pagtatanong ng anak kung nasaan si Bentong. Naturo lang ang sinagot ng lalaking may malaking tattoo sa braso. Oh, nandito ka pala, Brent, my boy! Ano, kukuha ka ulit? Bentong... Bakit? Parang nakakita ka naman ng multo. Anong problema natin dyan, ha? Amog, anong problema nitong kaibigan mo, ha? Bentong, baka pwede kong makuha yung porsyento ko sa pagbebenta nung nakaraan? Ano ba sinasabi mo? Brent naman, alam mo naman ang usapan natin, di ba? Oo, pero kasi Bentong, kailangan ko yung pera Lahat naman tayo nangangailangan. Huwag mo nga akong dramahan, bata. Kung hindi kaya ng buo, baka kahit kalahati lang o konting parte lang nung porsyento ko. Bata, hindi ganyan ang usapan natin nung una ka palang pumasok sa grupo. Huwag mong ipilit yung gusto mo. Alam ko naman pero kasi...
Paalisin nyo na nga yung makulit na yun dito. Malas sa negosyo yung ganyan eh. Bentong, nakikiusap ako kahit maliit lang. Nang, ingay! Nakakairita! Halos lumuwa ang mata ni Klang sa sunod na nangyari. Bumunot si Bentong ng baril at galit na tinutok yun sa kanyang anak. Hindi na nakapag-isip pa si Klang at mabilis na tumakbo para iharang ang sarili sa anak. Ramdam niya ang mas paninigas ng kanyang anak dahil sa takot nang sandaling humarang siya sa pagitan nilang dalawa ni Bentong. Kaagad din naman sumugod si Tony at nakialam sa naghaganap. Ay! Anong ginagawa nyo? Pwede namin kayong ipakulong ngayon din! Ibaba mo ang baril, Bentong! Nako, sinasabi ko sa iyo! Nay, anong ginagawa niyo rito? Sumunod ako dito, ano pa ba? Hindi ko akalain na takot ka pala sa nanay mo. Nagtatago sa saya ng nanay. Hindi ko ugaling makialam pero hindi tama ang ginagawa mo sa anak ko. Ano ba sa palagay mo ginagawa namin sa anak mo? Ha? Sa tingin mo ba kaawa-awa ang anak mo sa amin ngayon? Nay, hindi ka na dapat sumunod dito. At ano, hayaan kong sirain ang buhay mo? Anong kailangan niyo sa anak ko, ha? Ang anak mo ang may kailangan sa amin, tanda. Sa tingin mo ba ikukulitin namin yan para sumali sa grupo? Masyadong mataas ang tingin mo sa anak mo, hoy! Tama na, Bento. Alis na kami. Bakit? Hindi mo kayang marinig ng nanay mo na isang malaking maskara lang ang pinapakita mo? Ay, nakakabingi ang boses mo, alam mo ba yon? Huwag kang ang makialam dito, Tony. Pero kung gusto mo ng chismis, may regalo ko sa'yo. Itigil mo na ang kalokohan mo, ha? Alam mo ba ang totoong dahilan kung bakit bumalik ang Golden Boy na yan dito sa maliit na baryo natin? Eh, hindi ba masyadong mataas ang lipad niyan at hindi kayang lumingon sa pinanggalingan niya? Ha? Nakadispal ko ng malaking pera. Nagtatago ngayon. Anong ibig mong sabihin, Brent? Nay, hindi lang yon, tanda. Wala ka namang inaasahang diploma dyan. Kasi matagal na yung nag-drop out. Wala eh. Pinaghanap ng pinagkakautangan kaya nagtago. Takot yatang mamatay kaya lumipad pa uwi rito. Bentong, tama na. Ba't ba ayaw mong iparinig sa nanay mong katotohanan, ha? Ayaw mong iparinig kung gaano ka kawalang kwenta at walang silbi? Hoy, Klang! Walang kwenta yung anak mo. Puro yabang. Eh wala namang pinagyayabang. Hindi ko kailangan madinig mula sa'yo ang bagay na yan. Manahimik ka na. At kung ako sa'yo, pipiliin kong ayusin ang buhay ko. Hindi alam ni Klang ang gagawin. Gustuhin man niyang aluin ang anak, ngunit nanaig ang sakit sa dibdib niya na nagawa nitong itago sa kanya ang ganong kalaking problema. Hindi sila nagtagal doon. Puwersahan siyang hinila ni Brent palayo sa lugar na yon. Tahimik lang ding nakasunod sa kanila ang kanyang kaibigan na takang-taka sa nangyayari pero nanatiling tahimik. Nang makarating sa kanilang bahay, agad na nagpaalam si Tony na uuwi na para makapag-usap ng maayos sa mag-ina. Brent, anong ibig sabihin ni Bentong? Nay, hindi ko kailangan na malambing mong salita. Sagutin mo ako ngayon din. Totoo ba yon? tumigil ho ako. Di ho ako gagraduate ngayong Oktubre. Kailan pa? Kailan ba? Kailan mo pa ako pinagmumukhang tanga, ha? 2 taon na ho. Anak naman, sabihin mo nga sa akin. May bala ka bang ipaalam sa akin ito bilang nanay mo? Tama ho ang sinabi ni Bentong, Nay. Nabaon po ako sa utang. Pinaghahanap po ako. Bakit hindi mo agad pinaalam? O sinabi man lang sa akin, Brent, nanay mo ko. Eh, hindi ko ho kayo gustong mamroblema. At sa tingin mo, hindi ako namumroblema ngayon? Kung sinabi mo agad, edi sana nagawan ko ng paraan. Anak naman, hindi lang problema ang binigay mo. Kung hindi sakit sa dibdib, hindi ko alam kung ano nangyari.
Nilagay mo ko sa posisyon na hindi ko maintindihan kung bakit ka umaasta ng ganon. Noong mga panahon na lubog ka sa problema, hindi ko alam at tinanong ko sa sarili ko kung ikaw ba yung pinalaki ko. Sorry, Hunay. Hindi ko sinasadya. Magkano ang utang mo? 30 mil ang katawan, kaso nadagdagan dahil sa interes. Magkano lahat-lahat kung ganon? 100,000 mahigit ho. Saan natin uhugutin ng ganong kalaking pera? Sinusubukan ko ho namang ipunin yun eh. Sa anong paraan? Magbenta ng droga? Manira ng buhay ng iba? Sa ganong paraan mo gustong bayaran ang utang mo, ha? Hindi ko na ho alam kung paano, Nay. Gagawan ko ng paraan. Nay? Anak, gusto kong malaman mo na hindi ako galit dahil sa malaking problema na dinala mo. Galit ako kasi nilihim mo sa akin na parang hindi mo ako nanay at hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Oo, nasaktan ako na hindi ka makakapagtapos o hindi ka pumapasok pero maiintindihan ko naman kinalaunan. Kaya sana kung may ganitong problema ka, sana sa akin mo unang ipinaalam. Pamilya tayo, anak. Sorry, Nay. Ayoko nang bumalik ka sa grupo nila, Bentong. Delikado yung mga yon. Munti ka nang mabaril. Kung hindi ako dumating, baka pati ikaw iniwan na ako. Gagawan ko ng paraan at pagtutulungan nating dalawang problema, ha? Sige ho, Nay. Kinabukasan, maagang nagising ang mag-ina. Inasikaso muna ni Klang ang mga nagpapagamot habang nagluluto naman ang kanyang anak sa kusina. Balak ni Brent na sumama sa palengke para matulungan ang ina sa pagbebenta kapag natapos na ito sa oras ng kanyang paggagamot. Ilang sandali pa ang lumipas, nagpunta na sila sa palengke para magtinda. Pagpasok pa lang nila sa kanilang pwesto ay dumating ang kanyang kaibigang si Tony na bakas sa muka na may dala na namang balita. Mare! Ay, naku. O ano na naman ang latest na chismis, ha? Ay, hindi ka maniniwala. May nawawala na naman binatilyo. Pero sa kabilang baryo daw. Ho? Bakit daw ho? Anong nangyari? Ay, buti pa tong anak mo. Masarap bahagi na ng chismis. Sunod-sunod ang tanong halatang interesado. O ano nangyari daw? Kagaya pa rin ng dati. Lumabas mag-isa ng gabi. Hindi na daw bumalik. Brent, ano sa palagay mo nangyari? Baka naman po nasa barkada. Napasarap ang kwentuhan kaya hindi na nakauwi. Ang kaso, nakausap na ang mga kaibigan. Hindi naman daw nagpunta o nagparamdam sa kanila. Dahil sa bagong balita, ayun na naman ang naging usap-usapan ng mga tindera maging ng mga suki ni Klang sa palengke, kung kaya't nakapagbigay din siya ng mga salita o opinyon tungkol doon. Hindi mawari ni Klang kung anong pinagmulan ng ideya na baka aswang ang umatake. Ngunit dahil halos lahat ng nasa paligid ay yun ang iniisip, hindi niya maiwasang unti-unting sumang-ayon. Hanggang sa nakauwi sila ng bahay, ayun na ang laman ng kanyang isip. Hindi man siya lubos na naniniwala dahil siya ang tipo ng tao na naniniwala lang sa isang bagay kapag nakita mismo ng kanyang mga mata. Kahit na siya ay albularya, hindi siya agad naniniwala sa kahit anong mistikal na mga bagay. Ngunit ang mga bagay na nangyayari ay nagdudulot ng kakaibang kilabot sa kanya. Kahit na hindi niya nakita ay unti-unti na rin nilalamon ng ideya na baka aswang nga ang may gawa ng mga nangyayaring pagkawala ng mga tao sa kanilang lugar. Nay, totoo ba yun? Ang mga aswang ang dahilan kung bakit nagkakandawalaan sila? Ano ko bang patunay? Walang patunay, anak. Pero sapat na ang rason ng hindi pagbabalik ng mga taong yun sa kani-kanilang bahay. Marahil ay... Siguro ho, Nay, totoo, no? Marahil hindi na natin sila kasama sa mundong ito at tuluyan ang nalamon ng mga halimaw. Pero Nay, wala namang ebidensya. Hindi ba mas mabuting maging positibong isip ng mga tao? Ilang kaso na ang naitala, anak. Iisa ang kinahahantungan. Walang tiyak na kasagutan. Walang bangkay ang nakita. Wala ring balita tungkol sa kanila. Kaya nga mas lalong dapat positibo. Walang bangkay o katawan nangangahulugan lamang na posibleng humihinga pa sila.
Baka umalis lang at nagpunta sa ibang lugar. Wala naman kasi talagang buhay dito sa lugar natin. Hindi makakabuhay ng pamilya, hindi aasenso. Walang yayaman dito. Kaya naiintindihan ko kung bakit aalis sila dito. Bakit ikaw? May maganda bang naidulot ang Maynila sa'yo? Hindi rin maaalis ang posibilidad na nabiktima sila ng aswang. Pero Nay... Isa ang gusto kong gawin mo ngayon, anak. Yun ay mag-ingat. Hanggat maaari, huwag ka nang lumabas ng mag-isa sa gabi. Yun nga ho ang problema, Nay. Paano yun naging problema? Nagyayaya ang tropa na sa pag-akyat ng bundok eh. Hindi ba alam ng mga magulang ng kaibigan mo na delikado ang panahon ngayon? Marami rin naman ho kami, Nay, kaya siguro hindi na rin sila nahirapan na papayagin ang kanilang mga magulang. Kahit pa anak, delikado ang panahon ngayon. Hindi pa nga nahuhuli yung mga suspect eh. Nay, sige na. Nakakaya na ako lang ang mawawala sa gala. Isa pa, maaga naman kaming aalis, Nay. Kaya tiyak na maaga rin kaming makakauwi. Hindi ako maniniwalang maaga rin kayo makakauwi. Tsak kung kinabukasan na ang uwi nyo niyan. Nay, ang tagal ko na rin hindi nakakalabas kasama ang tropa. Pangako, hindi naman kasama si Bentong dun. Sige na, pumapayag na ako basta ipangako mo munang mag-iingat ka. Sige, Nay. Kapag may narinig akong kahit mahinang kaluskos, tatakbo na ako ng mabilis para makauwi. Hindi ako nagbibiro, anak. Siguruhin mong uuwi ka kinabukasan kagaya ng paalam mo. Oo, Nay. Naiintindihan ko po. Kailan ang alis nyo? Bukas daw po. Walang nagawa si Klang kung hindi payagan ng kanyang anak. Kesa naman magmukmok at mag-isip na naman ng paraan para kumita at mabayaran ang pagkakautang sa Maynila, minabuti niyang pasamahin na lang ang binata sa mga kaibigan para kahit papano ay malibang. Kinabukasan ay siya lang ang nagpunta sa palengke para magtinda. Abala siya sa pakikiharap sa mga customer nang may ngiti ang labi, pero hindi maalis sa kanya ang pag-iisip tungkol sa kanyang anak. Alam naman niya mag-iingat ito gaya ng pinangako sa kanya, pero hindi niya maiwasang mag-alala para sa anak. Maya-maya ay lumapit sa pwesto niya si Tony habang nagpapaypay gamit ang abaniko. Oh, Maring Tony, ano na namang masamang hangin na nagdala sa iyo rito? Ay, Mare, grabe ka naman. Masamang hangin talaga. Hindi ba pwedeng tambay lang muna ako kasi walang bumibili ng isda ko? Sige na, diyan ka na muna. Babasain ko lang tong mga gulay para hindi malanta. Mabuti pa yan, binabasa. Ikaw talaga. Paano ba naman? Ang tagal ko nang walang dilig. Hindi ka ba dinidiligan ni pare? Naku, kawawa ka naman. Tama na nga tong biruan na to. Masyadong masarap eh. O ano bang chismis ang daladala mo, ha? Alam mo ba? Hindi pa. Makinig ka kasi. May lead na raw sa mga kaso ng pagkawala. Totoo ba? Mabuti naman kung ganun nga. Sa wakas, makakahinga na tayo ng maluwag, ano? Maliit na lead lang naman pero kahit papano, malaki ang tulong sa mga pulis. Oh, tapos? Alam mo naman ang mga pulis natin, inilalaban talaga ang kaso hanggat wala pa silang nakikitang bangkay. Nakakatuwa rin ang dedikasyon nila sa trabaho, ano? Ano raw ang lead sa kaso kung ganon? May nakapagsabi daw na ang mga nawawala may kasamang di kilalang tao at naglalakad sila papunta sa bundok. Maliit na lead pero malaki ring tulong. Doon daw magsisimula ang mga pulis sa muling pag-iimbestiga, ganon. Saan daw? Baka naman modus ng mga kidnapper yan ngayon. Sa bundok daw. Anong bundok? Paano? Teka, bakit parang nakarinig ka naman ng masamang balita riyan, Mare? Saan nga pala yung anak mo? Himala at hindi sumama ngayon. Di ba buntot mo yun ngayon, di ba? Nagpaalam kasama ang mga kaibigan. Saan daw pupunta? Ay naku! Ang laki na din ang pinagbago ng anak mo na yun, ano? Kahit papano ay bumait na. Hoy, Gaga, may kausap pa ba ako rito? Oy, saan nga nagpunta ang anak mo? Bakit ba tulala ka dyan? Sa bundok. Ano? Naku, Gaga! Bakit siya nagpunta doon?
Hindi naman siguro, hindi ba? Marami naman sila magkakasama dun eh. Naku, Mare, alam mo naman delikado ang panahon ngayon. Bakit mo pinayagan? Hoy, Mare, alam mo ba kung ano nakita ng mga pulis na baka sa bundok, ha? Ano daw? Nang umakyat ang mga pulis para mag-imbestiga doon, nakita daw nila ang malalaking bakas ng paa na imposibleng sa tao. May nakita bang katawan? Wala, pero malaki ang bundok. Mahaba nga abutin para maikot at matingnan ang buong paligid. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit pumayag ang mga magulang ng kaibigan ng anak mo na pumunta ron gayong delikado. Hindi na natiis ni Klang ang sarili. Mabilis ang kanyang pagkilos. Nagligpit siya at nagsarado ng tindahan. Pinanood siya ng kanyang kaibigan na nagtataka. Pero wala na siyang panahon para sagutin ang mga tanong nito. Ang kaba na kanyang nararamdaman ay mas tumindi nang marinig niya ang balitang dala ng kaibigan. Ay, saan ka pupunta? Pupunta ako ng bundok. Ay, Mare, baliw ka ba? Malaki ang bundok. Baka maski ikaw mawala doon. Kailangan ko mahanap ang anak ko. Kailangan ko makita mismo na ayos lang siya. Ay, paano kung hindi, Mare? Lumusob ka ron na mag-isa na hindi mo alam ang kalaban mo, ha? Manggagamot ako. Sapat na rason yon para umakyat ako sa bundok. Ikaw na rin ang nagsabi, Maring Klang. Nang ikaw ang humalili, wala nang elemento ang nanggugulo sa lugar natin. Kaya wala kang ideya tungkol sa kanila. Saka hindi mo rin sila alam kung paano talunin. Ano? Hahayaan ko na lang ang anak ko ron na mabiktima ng kung ano, ganun ba ha, Mare? Hindi naman sa ganun, pero sige. Sasamahan na lang kita pero kailangan natin ng paghahanda. Umuwi muna tayo at magdala ng kahit na anong panlaban. Mabuti pa nga. Kukunin ko sa bahay ang tungkod ni Lola na may gintong buhok ng tikbalang. Habang naggagayak si Klang ng mga dadalhin sa bundok, naalala niya ang sinabi ng kanyang ina na may mga nilalang daw na takot sa apoy. Kung kaya naman kumuha siya ng lighter at ininsenso para makasiguro. Hindi niya alam ang haharapin nila sa lugar. Mabuting panlaban ang insenso sa mga elemento kaya minabuti na rin niyang magdala. Dahil kabisado na nila ang lugar, mabilis silang nakarating sa bundok. Hirap na hirap pa ang dalawa sa pag-akyat dahil lubhang matarik ang bundok. Kaya naman inabot din sila ng papalubog ng araw bago nila narinig ang pamilyar na boses ng anak. Nakita nilang nagkakasiyahan ang mga kabataan. Halos lahat ay lalaki at kaedad ng kanyang anak. Malakas sa mga boses na nagkwekwentuhan habang hawak-hawak ang mga bote ng alak. Sa gitna ng tawanan, napansin niyang si Brent mismo ang pinakasentro ng barkada. Siya ang may pinakamalakas na boses, nakataas pa ang bote ng alak at siya ang may pinakamasarap na tawa. Ngunit kasabay ng halakhakan ay ang lagim ng kaba sa dibdib ng albularya. Hindi lang dahil sa bisyo ng mga kabataan, kundi dahil sa kakaibang lamig ng simoy na dumadampi sa kanyang batok. Ay, halika na. Mukhang maayos naman ang anak mo. Hindi. Iba ang nararamdaman ko. May nanunood sa kanila. Ay, oo. Pinapanood natin sila ngayon, hindi ba, Mare? Hindi mo naiintindihan. Nararamdaman ko ang mga matang nakatingin ngayon sa grupo nila Brentoni. Aatake sila. Ay, masyado mo namang ginagawang big deal ang sinabi ko sa'yo, Mare. Wala naman ako nararamdaman eh. Baka safe ngayon lalo na at bantay sarado naman ng mga pulis ang bundok. Diba nga kanina nakita pa natin ang grupo ng mga pulis na nag-iikot dito at sinabihan pa tayong mag-ingat dahil sa mga mababangis na hayop. Hindi natin pwedeng iasa to sa pulis, Tony. Ay, nako, bahala ka nga. Hindi na natapos ng kanyang kaibigan ang mga sinasabi. Naging mabilis sa mga pangyayari. Mula sa puno na nakapaligid sa mga binatilyo ay may mga kakaibang nilalang na lumabas at isa-isang kinuha ang grupo. Naging mabilis ang kilos ni Brent at nakaiwas sa mga nilalang na yon. Bahagyang napatulala si Brent nang makita ang nilalang na nagtatangkang kunin siya, pero kalaunan ay napatakbo dahil sa takot. Malalaki ang katawan ng mga nilalang na yon. Ang mga mata ay nanlilisik at kulay pula. Matutulis ang ngipin at mahahaba ang kanilang mga kuko. Kasing bilis ng kidlat ang pagkilos ng mga ito para mahuli si Brent na mabilis namang tumatakbo.
Pero dahil narinig ng binata ang paghingi ng saklolo ng mga kaibigan, ay hinarap nito ang halimaw. Anong kailangan nyo? Pakawalan yung mga kaibigan ko! Hoy! Saan kayo pupunta? Ibalik nyo sila! Dalhin niyo sila sa kuta! Anong ginagawa nyo? Hoy, ano ba? Jeric, Anton, Luis! Ano bang nangyayari sa kanila? Saan sila pupunta? Bakit parang kusa na sila sumasama? Naglalakad na sila ng hindi pinipilit at tulalang nakasunod sa mga halimaw. Sa lugar kung saan sila magiging masaya. Demonyo ka! Brent, anak! Dito! Halika dito, dali! Nay? Paborito ko talagang makita ang mga taong nag-aalala sa isa't isa bago mamatay. Sino kayo? Kayo ba ang dahilan ng mga pagkawala ng mga tao dito? Oo, hindi ka naman pala inutil at ginagamit mo naman pala ang utak mo. Pakawalan mo ang mga binihag nyo! Kahibangan! Sa tingin mo ba ay buhay pa ang mga yon? Buhay pa ba ang ating mga kinuha, mga kasama? Mahigpit ang hawak ni Klang sa tungkod na bitbit. Naghihintay sa posibleng butas para makaatake. Hindi niya inaasahan ang biglang pagtalon ng isang halimaw sa kanya na naging dahilan ng kanyang pagkatumba. Nabitiwan niya ang tungkod at hindi na niya alam kung paano makawala sa halimaw na nasa ibabaw niya. Mabilis na hinawakan nito ang kanyang leeg, dahilan para unti-unti siyang kapusin ng hininga. Ha? Nay! Tumakbo ka na, anak! Hindi! Tumakas ka na, bilis! Bitiwan mong nanay ko, hayop ka! Oo! Teka, sino ang pipiliin mo? Ito bang nanay mo o yung mga kaibigan mo? Kasabay ng paghalakhak ng halimaw ay ang pagbaon ng matutulis na kuko nito sa leeg ni Klang. Marahas pang sinipsip ng halimaw ang dugo niya dahil sa pagkasabik sa sariwang pulang likido. Ay naku, Mari Klang! Nay! Brent, anak! Doon ka sa tiyahin mo! Bilis, anak! Nay! Halika na, Brent! Bilis dito! Sige na, anak! Hayaan mo ko rito! Bitawan mo ko! Umalis na kayo! Ganyan nga! Sipsipin mo, alagad ko, ang dugo niya at wala kang ititira. Wala kang ititira! Anak ko, tumakbo ka na! Iligtas mo ang sarili mo! Nay! Tigilan niyo na siya! Bitawan mong nanay ko! Huwag kang lalapit, Brent! Mas lalo manghihina ang nanay mo kung alam niyang nasa panganib ka! Hindi ko siya kayang iwan, Tia! Tia, bitiwan mo ako! Brent, makinig ka! Tumakbo ka na! Sumama ka na sa tiyahin mo! Naririnig mo ba, bata? Ang iyong ina mismo ang nagsusuko ng sarili niya. Isang hininga na lang, sa akin na ang buhay niya. Hayop ka! Kung gusto mong kunin siya, dadaan ka muna sa akin! Brent, wag! Pakinggan mo ang nanay mo! Bitawan mo ako, halimaw! Dahil sa pagkataranta ni Tony, dumakot siya ng asin sa dalang bag at saka isinaboy sa halimaw na nakadagan kay Klang. Napaigtad ang nilalang. Kaagad itong napalayo dahil sa naramdaman nitong pagkakapaso. Ginamit ni Klang ang pagkakataong yun para makabangon. Hinagilap niya ang kanyang tungkod at iika-ikang lumapit sa kanyang mga kasama. Mahigpit ang hawak sa daladalang tungkod. Iniwasiwas ito ni Klang sa harapan ng mga halimaw. Ano yan? Nagtataboy ka ng langaw? Ako ang hari ng mga hamong! Anong laban sa akin ng dala mong pamalo? Tingnan natin. Ang tungkod na to, magiging bangungot mo mula ngayon. Ito na ang bagay na kakatakutan mo sa buong buhay mo. Kagaya ng mga nilalang na kinatakutan ito noon. Talaga? Sige nga, magpakitang gilas ka na!
Inulit-ulit niya ang pagwasiwas sa tungkod. Kasabay noon ay ang pagliwanag ng gintong buhok sa tungkod. Ang mga halimaw ay napaatras, habang ang hari nila ay bahagyang namangha, pero kalaunan ay muling humalakhak dahil sa tuwa. Kamangha-mangha! Gusto ko ang bagay na yon. Kunin niyo sa kanya! Nay, hindi sila natakot. Anong gagawin natin? Umalis na tayo rito. Pero yung mga kaibigan ko... Hindi ito ang oras para maging matigas ang iyong ulo, ha, Brent? Duguan ng nanay mo, oh! Pero anong sasabihin ko sa pamilya nila? Paano ako lang ang nakaligtas? Babalikan natin sila, anak. Kailangan lang natin ng pahinga at kaalaman para matalo natin sila. Muling iniwasiwas ni Klang ang tungkod kasabay ng kanyang galit. Doon nila napansin na ikinahina yun ng mga aswang. Sinamantala nila ang panghihina ng mga nilalang para tumakas. Akay-akay ni Brent ang ina. Ay, naku, dito muna tayo, Mare. Kailangan mong magpahinga. Mukhang nakalayo na naman tayo sa kanila eh. Ayos lang ako. Baka masundan nila tayo. Ay, bakit ba kasi naisipan niyong pumunta sa bundok, Brent? Hindi niyo ba alam ang mga balita? Sorry ho. Anong mga halamang gamot ang pwede sa sugat mo, Klang? Baka meron dito sa bundok, ihahanap kita. Kailangan niyang magamot. Ang lakas ng tagas ng dugo. Teka, maghahanap muna ako. Tony Delicado, mas mabuting sama-sama tayo. Aray. Sasagot pa sana ang kanyang kaibigan nang biglang lumiwanag ang isang puno. Halos mabuwal sila at handa ng protektahan ang mga sarili hanggang sa lumitaw ang isang napakagandang dilag. Maamo ang mukha nito, may koronang gawa sa halaman, mahahaba at nagniningning ang bestidang suot. Nakatingin ito sa hawak-hawak na tungkod ni Klang, bakas ang ngiti ngunit may lungkot sa mga mata. Sino ka? Anong klaseng nilalang ka? Anong kailangan mo? Kalaban ka na naman ba? Nagpapahinga lang kami at bumabawi ng lakas. Pasensya na kung nakaabala kami. Malalim ang sugat na natamo mo, babae. Hindi basta lamang gamot ang magpapagaling dyan. Paano? Sino ka? Ako si Alonsina, ang diwatang tagapangalaga ng kabundukang ito. Matagal ko nang hinahanap ang tungkod na yan. Ano yung sinasabi mo? Anong meron sa tungkod na ito? Ang tungkod na may gintong buhok ng isang tikbalang. Tikbalang? Shh! Makinig ka, Brent! Matagal na panahon ko nang hinanap ang bagay na yan. Kaya nang maramdaman ko ang presensya nito at ang mahikang ipinamalas kanina, ay hindi na ako nag-aksaya ng oras para puntahan ito. Ngunit, hindi ko inasahan na ibang wangis na ang aking makikitang may hawak ng bagay na yan. Pinamana ng aking lola ang tungkod na ito sa aking ina na ipinagkaloob naman niya sa akin. Kung gayon, maski si Minerva ay pumanaw na. Paano mo nalaman ang pangalan ni nanay? Ang iyong ina at lola, ang mga mortal na nakilala kong lubos ang katapangan. Sila ay tumulong sa pakikipaglaban sa mga masasamang nilalang, kagaya ng aswang. Ay, ang taray naman pala ng lahi nyo, Mare. Lumaban sa mga masasamang nilalang. Ipinangako ko sa tikbalang na may-ari ng gintong buhok na gagawin ko ang lahat upang makabayad ng pagkakautang. Ay, sandali lang. Kung ikaw ang tagapangalaga, alam mo ang mga halimaw na umatake sa amin kanina, tama ba? Matagal nang suliranin ng mga hamong na unti-unting dumarami dito sa kabundukan. Hamong? Ano ang hamong? Yan ang tawag sa mga nilalang na umatake sa inyo. Isang uri ng aswang na kumikitil at kumakain, hindi lang ng mga mortal, kung hindi pati mga aswang na mas mababa pa ang uri kesa sa kanila. Mas mababa ang uri? Ibig sabihin ay hindi lang sila mga aswang dito? Maraming uri ng aswang, anak. May mga gabunan na tinuturing na pinakamalakas at makapangyarihan.
Mga magindara na umaatake sa karagatan, mga asbo na may kakayahang magpalit anyo bilang malalaki at mababangis na aso. Ngunit hindi ko alam kung anong nilalang ang mga umatake kanina. Ngayon ko palang narinig ang hamong. Ang mga hamong o mas kilala sa bansag na aswang ng kalumpang. Naninirahan sila sa mga puno ng kalumpang at doon din nagmumula ang kanilang lakas at kapangyarihan. Kung ganun nandun po yung mga kaibigan ko? Doon nila dinala? Maaari nga, pero hindi ko masasabi na buhay pa sila. Masyadong tuso ang mga nilalang na yon, kaya hindi ko masasagot kung ligtas pa sila. Hindi ba mas mabuti kung susugod na tayo doon? Baka mas malaki pa ang tsansa na maaabutan nating buhay ang mga kaibigan ko. Ngunit nangihina pa ang babaeng ito. Paano ho yung mga kaibigan ko? Pwede bang sila munang ating alalahanin? Ay, lumalabas na naman ang pangit na ugali mo, Brent! Tiya, buhay ho nila ang nanganganib ngayon. Hindi ko ho alam kung paano ko harapin ang pamilya nila kung sakaling may masamang mangyari sa kanila. At lalo lang kung sakaling ako lang ang lumabas ditong buhay. Na sana ay naiwasan kung hindi kayo pumunta rito, tama? Ilang beses ba dapat humingi ng pasensya sa maling desisyon? Malay ko bang mapanganib ang gubat dito sa baryo? Tama na yan. Magkakainitan pa kayo eh. Anong maaari naming gawin para labanan ng mga hamong alunsina? Hindi ka pa dapat nakikipaglaban, babae. Malalim pa ang iyong mga sugat. Mula ako sa lahi ng mga albularyang hindi sumusuko. Yon ang pagkakakilala mo sa aking ina at lola. Ngayon na ako naman ang nasa inyong harapan, gusto kong patunayan na kaya ko ring tumindig para sa iba. Wala na akong magagawa sa katigasan ng iyong ulo. Ang puno kung saan sila naninirahan ang siyang kanilang kalakasan, ganun din ang kanilang kahinaan. Pinaniniwalaang para maging mahina ang mga halimaw ng kalumpang ay kailangan yung pausukan ng lugar na malapit sa puno. Ha? Parang iinsensuhan, ganun ba? Kung yun ang salita ng mga tao. Kung ganun nga ay kailangan naming hanapin ang puno sa kagubatang ito? Ganun na nga. Ngunit kailangan niyong mag-ingat. Lubhang mabilis at matutuli ng mga hamon. May kakayahan silang umakyat sa mga puno at doon maghintay ng oras ng pag-atake. Sa katunayan nga, isang himala na ang naging pagtakas niyo kanina. Kung ganun, halika na. Hindi ko kayo maaaring hayaan na sugatan pa ang inyong kasama. Kung maaari, ay gusto ko munang lapatan siya ng lunas. Ay, naku, mabuti pa nga. Salamat ha. Gamit ang mga nagliliwanag na kamay, hinaplos ng diwata ang sugat ni Klang sa leeg at sa braso. Dinig ni Klang ang mahina nitong pagbulong ng inkantasyon, kaya mas lalo siyang humanga. Gaya ng sinabi ng diwata, unti-unting bumalik ang kanyang lakas at ang sugat ay unti-unti ring naghilom. Ramdam ni Klang ang mabagal, ngunit tuloy-tuloy na pagbabalik ng kanyang lakas. Kung may koneksyon pa sana ako kahit sa hari ngayon ng mga tikbala, tiyak akong matutulungan ko kayo. Wala na kayong koneksyon? Hindi ba nasa iisang lugar lamang kayo? Ang aking koneksyon ay nananatiling sa hari lamang. Kaya nung siya'y namatay, hindi ko na rin mahawakan o makausap ang iba, dulot ng pagbabago ng kanilang mga pananaw. Pero paano nagkaroon si nanay ng ganong klaseng kapangyarihan? Ang hari ng mga tikbalang noon, may malaking pagtatalo kung sino ang uupo sa trono para mamuno. Sa kanilang pag-aaway para sa kapangyarihan ay nakialam ang iyong lola. Naghahanap siya noon ng mga halamang gamot sa gubat at naligaw. Napuntahan niya ng hindi sinasadya ang lugar ng mga tikbalang. Matapang siya. Hindi siya natakot na makialam. Naghanda ito ng mga hamon na magpapalabas ng angking talino at disiplina ng mga tikbalang na naging dahilan ng pagkapanalo ng may-ari ng gintong buhok na yan. Nakaupo siya sa trono ng walang nakakaaway o nakasamaan ng loob. Dahil siya ang nagwagi sa hamon na inilatag ng iyong lola, ibinigay sa kanya ang gantimpala, ang tungkod na may gintong buhok ng tikbalang na naging hari noon. Aba, totoo pala yun. Ang makakuha ng gintong buhok ng tikbalang ay mapapaamo nito. Oo, tama ka. Ayan, maayos ka na, babae. Halika na. Sasamahan ko na kayo.
Kung ganun ay magmadali na tayo. Salamat. Kung wala ka baka tapos na ang buhay ko. Hindi pa tapos ang laban, Albularia. May higit pang panganib ang darating. Kung ganun, lahat ng kwento niyo sa akin dati tungkol sa mga tikbalang, sa mga aswang, lahat yun totoo? Ay, hanggang ngayon ay hindi ka pa rin ba naniniwalang bata ka? Ngayon, Brent, naniniwala ka na ba? Nay, lahat ng pinagtawanan ko, lahat ng binaliwala ko ay pinapahirapan na tayo ngayon. Patawad po, Nay. Hindi pa huli, iho. Kailangan ka ng nanay mo. At kailangan kayo ng buong baryo. Ang hari ng mga aswang ay hindi titigil. Mahirap siyang kalaban, lalo pa at pareho ang aming pinagkukunan ng kapangyarihan, ang kalikasan. Kung ganon, tapusin na natin to bago pa siya muling makapanghimasok. Ay, Mare, sigurado ka ba na kaya mo na? Kung hindi ko siya haharapin, ibang buhay ang babawiin nila. Hindi ko hahayaan na may susunod pang biktima. Hindi ko nahahayaan na may muling umiyak at maghinagpis na nanay dahil nawalan siya ng anak. Paano kung bumalik siya kasama ang lahat ng alipores niya? Hindi natin kaya yun, Mare! May paraan. Gaya ng aking sinabi, kung gusto niyong manghina sila, ay usukan niyo ang lugar na malapit sa kanilang puno. Kung gusto niyong tulungan silang matalo, maaari niyong putulin ang punong pinagmumulan ng kanilang lakas. Totoo bang puputulin lang ang puno para matalo sila? Oo. Pero kailangan niyong siguruhin na tama ang puno na inyong puputulin kung sakali. Dahil mas lalo silang magagalit at kukuha ng lakas sa puno. Mahihirapan na kayong matalo sila sa ikalawang pagkakataon dahil tiyak na hindi na nila malalapitan ang punong yon. Pero wala kaming bagay na pwedeng ipamputol sa puno. Oo nga, wala kaming pamputol. Ipahihiram ko sa inyo ang bagay na pwede niyong magamit para putulin ang puno mula sa aming kaharian. Muling nagliwanag ang mga kamay ng diwata. Lumabas doon ang isang malaking lagare. Nagniningning ito dulot ng mahika ng diwata, kaya manghasik lang na lumapit at kinuha ito nang ibinigay sa kanya. May basbas na yan ng ilang diwata na sa tingin ko ay sapat na para maputol ng tuluyan ang koneksyon ng hari ng hamon sa kanyang tirahan. Ha? Ang galing! Aba, hindi ko akalain na may lagari pala sa mundo nyo! Malaking tulong ang bagay na yan upang madaig nyo ang mga aswang. Maraming salamat sa iyo. Ang pagpapanatili ng katahimikan ng bundok na ito ay aking trabaho bilang tagapangalaga. Isa pa rin itong malaking tulong para sa amin. Ilang sandali pagkatapos nilang mapag-usapan ang mga bagay na maaari nilang gawin para talunin ang mga kaaway, ay napagpasyahan na nilang puntahan ang kuta ng kalaban. Mahigpit ang hawak ni Klang sa lagari na ipinagkaloob ng diwata sa kanya. Hindi man niya aminin, ngunit ramdam ni Klang ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Mabuti na lang din ay may kasama silang diwata na bihasa sa lugar dahil kung sila-sila lang ay tiyak na maliligaw sila sa bundok. Nasa gitna ng mga punong nagtatayugan ng kanilang kuta, nagsisilbing proteksyon ng pinuno ang kanyang nasasakupan sa mga paglusob na tulad ng ating gagawin. Kung ganun pala ay kailangan ng malakas na usok para mapalibutan ang buong lugar. Tama ang iyong sinambit, babae. Magmadali, mas mabuting hindi nila maramdaman ang ating paglapit. Mas mabuti kung magulat natin ang mga hamong nang sa ganon ay hindi sila makagawa ng paghakbang laban sa atin. Alin dyan ang kanilang tirahan? Napakaraming puno rito eh. Isa rin sa paraan nila para makapanlansin ng biktima ay iligaw sila. Kaya kailangan natin ng iba yung pag-iingat. Ang punong nasa gitna ng mga nagtatayugang puno na yan ang kailangan niyong putulin. Buong pag-iingat ang ginawa nilang paghakbang papalapit sa puno. Ni hindi na nila narinig ang sariling mga yabag, ngunit nabigo sila sa pagtatago ng kanilang mga hakbang. Hawak-hawak ni Brent ang pinahiram sa kanilang lagari, habang si Klang naman ang nagtatangan ng tungkod. Maya-maya pa ay nagpakita na ang mga nilalang.
Kapwa malalaki ang mga ngisi habang ang kanilang pinuno ay tahimik na nakatayo gamit ang matikas nitong pangangatawan. Tila yata dinayo tayo ng mga bisita. Ang buong akala ko kayo ay punong-puno ng kaduwagan at piniling tumakbo sa labanan. Hindi ko ugaling tumakbo at tumakas sa kahit na anong laban. Teka, tila yata mabilis gumaling ang mga sugat na natamo mo kanina. Batid ko kung sino ang nangingialam. At kahit katulong niyo pa siya, ay wala kayong magagawa laban sa akin. Sino ang may sabi sa'yo, Kong? Hindi ko ugaling mangialam, ngunit sobra na ang ginagawa niyong pambibiktima sa mga mortal na wala namang ginagawa sa inyo. Alonsina, tila yata ikaw ay naging mangmang na. Ang mga aswang na katulad namin, normal na ang pagkain at pagsalakay sa mga tao, sa mga mortal na kasama mo ngayon. Walang personalan at walang dahilan nito. Gusto lang namin mabusog sa tuwing kami ay nagugutom. Hindi ba ninyo naiisip ang mga buhay? Ang mga buhay ng mga pamilya ng mga taong pinapatay nyo? Wala na kaming pakialam doon, Diwata. Demonyo talaga kayo. Nasaan ang mga kaibigan ko? Nasa na raw ang kanyang mga kaibigan? Hindi namin alam. Pero napakasarap marinig ang mga sigaw ng pagmamakaawa. Hayop ka! Ay, kung naririnig mo lang ang daing nila, binata, nakakatuwa at nakakatakam sila. Hindi na paghandaan ng grupo ang mabilis at maliksing pagtalon ng mga alagad ng Haring Aswang. Nakita na lang nila ang kanilang mga sariling nakahiga at may nakapatong sa kanila na kahindik-hindik na mga halimaw. Galit na nakatitig si Alonsina sa hari ng mga aswang. Hindi binitawan ni Klang ang hawak na tungkod. Mabilis na itong inangat at kahit hirap ay pinilit niyang iwas-iwas sa hangin. Nag-init ang kanyang mga kamay, senyalis na unti-unting nabubuhay ang kapangyarihan ng armas, kaya mabilis na yung hinampas sa halimaw na nasa ibabaw niya na agad na tumalsik at bumagsak sa lupa. Mabilis na tumayo si Klang, inayos ang posisyon habang masama ang mga pinupukol na tingin sa hari ng mga aswang na siya na may tila natutuwa pa sa mga nangyayari. Lumaban ka ng patas, Kong! Anong aking magagawa kung gutom na naman ang aking mga alaga? Hangal! Pakawalan mo sila! Isang kaduwagan ang iyong ginagawa! Aray! Bitiwan niyo ako! Aray! Ano ba? Mga walang hiya kayo! Pakawalan mo sila! Papatayin kita! Mga hangal talaga! Kahit sino sa inyo ay walang makakatalo sa akin! Mabilis ang halimaw. Sinunggaban nito si Tony. Kinuyom ng mga kamay nitong malalaki ang balikat ng babae at marahas siyang inihagis sa lupa. Pinanood nila kung paanong dinakot ng halimaw ang leeg ni Tony. Pinipilit naman itong makawala, ngunit dahil kinakapos ng hangin ay hindi nito magawa. Hanggang sa unti-unting bumaon ang mukha ng halimaw sa leeg ni Tony. Humakbang si Klang papalapit sa kaibigan. Kasabay nito ay ang paghampas niya ng pagkalakas-lakas sa ulo ng hamong gamit ang tungkod. Nabitiwan ng hamong ang kaibigan, ngunit nanatili ang lakas at liksi nito nang siya ay harapin. Gamit ang tungkod na hawak ay hinampas niya ang kalaban sa tiyan nito na naging dahilan ng bahagyang pag-igtad ng halimaw. Bago pa man niya masundan ang pag-atake, ay may isa na namang hamong na mabilis na umatake. Aray! Ano ba? Bitiwan mo nga ako! Ikaw na ang unang mabibiktima, hangal! Tia! Layuan mo siya, demonyo ka! Maring Klang! Hindi ako makahiga! Bumabaon na ang pangil ng halimaw sa katawan ni Tony. Nasaksihan nila ang pagsigaw dahil sa sakit ng kanilang kaibigan. Tila walang pakialam ang halimaw at patuloy ang ginagawang pagsipsip sa dugo nito.
Tony! Tony, naririnig mo pa ba ako, ha? Bago ka matakot sa iyong kaibigan, matakot ka muna para sa iyong sarili! Hangal ka! Hayop ka! Nay! Brent, gamitin mo ang natitira mong lakas. Lumaban ka. Pahihiramin kita ng pansamantalang lakas para magapi ang mga aswang. Kung hindi mo sila pakakawalan, ay mapipilitan akong gumamit ng kapangyarihan. Sa tingin mo ba ay natatakot pa ako sa'yo? Sa kapangyarihan mo? Ibinuka ng Diwata ang kanyang mga braso na naging dahilan ng pagsabog ng liwanag sa buong kagubatan. Unti-unting napabitaw ang mga hamong sa mga biktimang kanilang lalapain. Mabilis ang naging pagkilos ni Brent. Kahit duguan ay nagawa nitong tumayo at lumayo sa mga halimaw. Samantalang si Klang ay pagapangpang lumapit sa kaibigan na wala ng malay. Dinaman niya ang pulso nito at nakahinga siya ng maluwag nang maramdaman niyang mahina man, ngunit may senyalis na buhay pa si Tony. Dahan-dahang tumayo ang albularya. Sa paraan ng paghawak sa tungkod ay tila wala itong balak na pakawalan ang armas. Naging mabilis ang kanyang paglusob. Sa bawat hamong na makakasalubong niya ay binibigyan niya ng isang malakas na hampas ang halimaw. Inalay niya ang bawat hampas para sa mga taong nawala at namatay dahil sa mga halimaw na ito. Punong-puno ng galit at puot. Alam kong hindi ka natatakot sa kapangyarihang meron ako bilang diwata. Tama! Kaya ano ngayon ang may pagmamalaki mo sa akin? Huwag kang masyadong magsaya. Baka hindi mo maghagawang mabatid ang susunod naming hakbang. Panuurin mo kung anong gagawin ko! Tingnan natin, bata! Habang abala sa pakikipagtunggali, nakita ni Klang mula sa gilid ng kanyang mga mata ang kanyang anak. Hawak-hawak ang mahiwagang lagari na mula sa lugar ng mga diwata. Humakbang ito papalapit sa puno ng kalumpang, saka sinimulang putulin ito. Dahil sa pambihirang lakas na ipinahiram ng diwata, mabilis na nilalagari ng binata ang pinagkukunan ng lakas ng mga hamong. Nagdulot yun ng mahinang pagyanig sa lupa. Nakaagaw yun ng pansin sa mga halimaw. Minabuti ni Klang na sindihan ang daladala niyang insenso nang maagaw ng anak ang atensyon ng mga halimaw. Ito ay upang pigilan sila na makalapit. Dahil naman sa kapangyarihan ng diwata ay lumakas ang usok ng insenso kaya napuno ang buong lugar. Unti-unti nilang nakita ang pagbagsak at panghihina ng mga kalaban. Hindi ka magtatagumpay. Kahit anong gawin mo ay hindi niyo ako matatalo. Talaga? Pakita mong tapang mo! Bakit parang naduduwag ka na, ha? Anak, ngayon na! Bilisan mo na! Bilisan ninyo! Tapusin niyo ngayon din ang pangahas na sisira sa ating tahanan! Sa utos ng hari, nagsikilos na ang kanyang mga alipin. Hindi napansin ni Klang ang mga halimaw na nasa itaas pala ng mga puno. Nakita ni Klang na tinalunan ng isang hamong ang kanyang anak. Mabilis namang naitulak ni Brent ang halimaw at tumalsik ito sa malayo. Muli niyang itinuloy ang paglalagari sa puno para tuluyan ng bumagsak. Patuloy namang nakipaglaban si Klang sa iba pang mga aswang. Hindi kayo magwawagi! Nangihina ka na! Sa tingin niyo ba, simpleng apoy at sigalang ang makakatalo sa akin? Ako ang pinuno ng mga hamong! Lubos ang aking lakas kumpara sa mga lakas niyo! Hindi ko kailanman naisip na ang malakas na halimaw na kagaya mo ay matatalo lang dahil sa siganang insenso. Alam kong kahinaan mo ang bagay na yon. Isa kang malaking inutil at traidor! Anong sinasabi mo? Pareho tayong engkanto, kaya hindi ko maintindihan kung bakit pinoprotektahan mo ang mga walang silbing mortal na katulad ng mga yan. Sila ang pinili mo, hindi kami ng mga kalahi mo. Hindi mo ako katulad. Magkaiba tayo ng pinaniniwalaan at pinapahalagahan ko. Ngayon na, Brent! Klang! Nagtuos sina Klang at Kong. Galit na galit ang aswang habang inaatake ang albularya.
Habang naglalaban ang dalawa ay napatingin naman si Alonsina sa puno na nilalagari ni Brent. Napangiti ang diwata dahil malapit na itong matumba. Dinig nila ang malakas na sigaw ng hari ng mga aswang. Hindi nyo kami mapapabagsak! Hindi ang pagbagsak ng punong yan ang makakatalo sa amin! Talaga ba? Gusto kong panoorin ang yabang mong unti-unting nauubos. Umalingaw-ngaw ang hiyaw ng mga hamong nang tuluyang tumumba ang puno ng kalumpang. Umatras ang ibang nilalang dahil sa takot. Ang iba naman ay nangisay bago bumagsak sa lupa. Nay! Napatumba ko na! Brent, anak! Nagawa mo! Alonsina! Ay, nako! Galing naman ang pamangking ko! Aba, Tony! Gising ka na! Ang galing! Buhay ka pa pala! Ha? Hindi pa tapos ang laban. Ang kailangan natin mapaslang ang kanilang hari. Buhay pa siya. Mga hangal! Nagsasaya kayo na parang napatay nyo na ako! Mga inutil! Buhay na buhay pa ako at hindi kailanman matatalo ng mahihinang nilalang na katulad ninyo! Umuga ang lupa at mula sa bitak na gawa ng paglindol ay lumabas ang kakaibang presensya ng kapangyarihan. Unti-unti itong gumapang sa lupa, papalapit sa nanggagalaiting hari ng mga hamong. Nakakapangilabot ang lakas ng presensyang yon. Ang usok na gawa ng insenso ay nahawi nito. Nay, anong nangyayari? Saan nanggagaling ang kanyang kapangyarihan? Nangangatog ang tuhod ko. Hindi ko rin alam. Hindi ko alam kung saan pa nagmula ang lakas na yon. Klang, may matindi at malakas na koneksyon ng mga hamong sa kalikasan. Sinasamba nila ito at ang kapangyarihan ng kalikasan ay ginagamit nila sa kasamaan upang makakitil ng buhay. Kahit anong gawin yung pag-atake sa akin, ay hindi nyo ako mapapatay! Kung ito na ang wakas, mas pipiliin kong mamatay na lumalaban. Nagbago ang anyo ng hari na kanina lamang ay nanghihina. Mas dumoble ang laki nito. Bumalot ang maitim na balahibo sa buong katawan nito. Ang mga kuko ay mas humaba at ang mga ngipin ay mas tumulis. Ang buwan ay nagbibigay ningning sa nanlilisik nitong mga mata. Sa bawat paghakbang ay gumagawa yun ng matinding pagyanig ng lupa. Hindi na paghandaan ni Klang ang pag-atake nito. Nagulat na lamang siya nang hawak na siya nito sa leeg. Nakangisi ang hari. Pinapanood si Klang habang nauubusan na ito ng hininga. Ngayon, sabihin ninyo sa akin kung sino ang mahina at talunan. Saksi ang aking puno sa pagpatay ko sa iyo, Albularia! Pakawalan mo ako! Nay! Ay, naku, Diyos ko, Santissima! Klang! Ano? May huling habilin ka ba, babae? Huwag kang masyadong pakasisiguro. Nabigyan ka lang ng konting kapangyarihan ng kalikasan, ngunit hindi nito nabago ang iyong kahinaan. Brent! Sindihan mo muli ang insenso! Ah! Nabalot ng usok ang paligid matapos sindihan ni Brent ang insenso. Ngunit hindi yun naging sapat para matalo ang halimaw. Mula sa itaas ng mga puno, sabay-sabay na tumalon sa lupa ang mga hamong na buhay pa. Una nilang sinugod si Brent. Ang iba naman ay inatake ang diwata. Ay, naku, Brent! Hayop kayo! Huwag ang anak ko! Nakakapagsalita ka pa rin? Demonyo ka! Demonyo kayo! Gusto kong masaksiyan mo kung paano lapain ng mga alaga ko ang anak mo. Kaya huwag kang pipikit, ha? Tapos huli kitang lalapain. Hayop ka! Ha! Tama! Hayop nga ako.
Lihim na inikot ni Klang ang paningin. Nakita niya ang pagharang ni Alonsina sa mga pag-atake sa kanyang kaibigan hanggang sa napadaan ang mata niya sa tungkod na nasa lupa. Gamit ang kaunting lakas na mayroon siya ay sinipa niya ito. Laking pasasalamat niyang tinamaan niya ito at tumalsik yun sa ere. Inabangan niya ang pagbagsak ng tungkod para saluhin ito. Pagkakuha ay hinampas niya ang aswang dahilan para mabitawan siya nito. Lumatay sa hari ng mga hamong ang gintong buhok ng tikbalang na nasa tungkod. Umatungal ng malakas ang halimaw. Tumindig ng matatag si Klang, saka niya sinunod-sunod na atake ang aswang gamit ang tungkod. Sa bawat hampas ay nababawasan ang lakas ng aswang. Hindi tumigil si Klang hanggang sa tuluyan ng mapabagsak ang hari ng mga hamong. Ang mga mata ng halimaw ay nananatiling dilat at nanlilisik kahit nagbibilang ng hininga. Hindi ako matatalo ng isang albularya lamang! Sino sa atin ngayon ang hindi makatayo? Hangal! Hindi ako papayag! Manahimik ka na, Kong. Ito na ang iyong katapusan. May huli ka pa bang sasabihin? Hindi! Ngayon na, Brent. Sunugin mo na ng tuluyan ang puno ng kalumpang. Wag! Wag! Tinapos na ni Brent ang paghihirap ng hari. Hinagis niya ang isa sa mga sanga ng nag-aapoy na nakatumbang puno ng kalumpang. Kahit sariwa ang puno ay agad na nagliyab ito sa tulong ng kapangyarihan ng diwata. Kasabay ng pagsiklab ng apoy ay ang tuluyang panghihina ni Kong. Hindi nagtagal, binawian na ng buhay ang hari ng mga hamong. Pagkatapos ay dumampi ang banayad na hangin sa kanilang katawan. Nang hihinang napaupo sina Brent at Klang, hingal na hingal sila habang nakatingin sa unti-unting pagtupok ng apoy sa puno. Tapos na. Ay naku, sa wakas! Natapos din! Natutuwa ako at natapos niyo ang laban. Pero mga kaibigan ko... Nandyan lang sila sa paligid. Pakinggan niyo sila. Ha? Saan? Abay, oo nga, naririnig ko silang umiiyak. Naku, ang mabuti pa hanapin na natin. Halina kayo, naroon sila. Pagkatapos ay kailangan nating linisin at gamutin ang mga sugat niyo. Matapos nilang matagpuan ng mga kaibigan ni Brent, pinatulog ang mga ito ng diwata upang pagising ay mabura ang kanilang alaala tungkol sa mga nangyari. Nilunasan naman ng diwata ang kanilang mga sugat at binahagingan ng lakas na sapat para makauwi sila ng bahay. Ilang araw na ang nakalipas. Tahimik na nakatingin si Klang sa tungkod na naging sentro ng kanilang pakikipagtunggali sa mga hamong. Ngayon ay nakasabit na ito muli sa kanilang dingding at ginawang dekorasyon. Wala na itong kinang, ngunit ramdam ni Klang ang matindi nitong kapangyarihan. Napangiti siya nang hinaplos niya yun gamit ang kanyang kamay. Halos kalahating buwan na rin simula nung makauwi sila sa kanilang bahay. Tuluyan ang nagbago ang kanyang anak. Ang yabang at mataas na tingin sa sarili ay nawala na. Naging masipag na ito at matulungin. Nay! Nandito na sina Tia Tony at Tio Ruben! Hinahanap ka! Oo, anak. Sabihin mo papunta na. Ay, Mare, ano namang kadramahan yan? Hindi ba dapat masaya ka ngayon, ha? Masaya naman ako na sa gitna ng maraming pagsubok, hindi tayo nagpatinag. Maging ang aking anak, tuluyan ang nagbago. Ay naku, sino bang hindi magbabago kung makita mong nasa bingit na tayong lahat ng kamatayan? Tama ka naman doon. Pero hindi ko rin lubos maisip ang mga nangyari. Parang panaginip lang. Ay tama, Mare. Wala nang magbubuwis ng buhay at wala nang mamamatay dahil wala na yung mga hamong. Oo, payapa na ang baryo natin.
Sa kabila ng mga pangyayari, ang buhay nila ay nagpatuloy sa pag-usad. Nakita ni Brent ang tamang landas na dapat niyang tahakin dahil sa gabay ng kanyang ina. Unti-unti ay nababayaran niya ang mga utang. Tumulong na lang siya sa kanyang ina sa paghahanap buhay. Siya na ang nagtitinda sa pwesto nila sa palengke, kaya si Klang ay nakatuon na lang sa pagiging albularyo. Ito ang gawain na sa tingin niya ay talagang tinawag siya para gawin. Kaya hinding-hindi niya magagawang talikuran ang mga nangangailangan. Natanggap na rin ni Brent ang pagiging albularya ng kanyang ina. At sa wakas, pagkakaunawaan at pagmamahalan ang umiral sa kanilang mga puso.